Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Tumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Kinising siya ng mga alagad, "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at paggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang kwento ng kabiguang makilala ang Diyos ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kabiguang makilala ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, ito ang nangyari kay Haring David. Matapos yung kanyang pagiging masunurin sa Diyos, siya ay nakalimot sa Diyos. Matapos niyang laging alalahanin ng Diyos, matapos siyang pagpalain ng Diyos, dahil lagi niyang naaalala ang Diyos, matapos siyang ipanalo sa lahat ng kanyang hinarap na laban, sa isang iglap, nang dahil lang sa tukso, siya ay nagkasala sa Diyos. Nabighani kasi siya. Nabighani ang kanyang mga mata kay Batseba, yung asawa ni Urias. Dahilan para sipingan niya ito at magbunga ang kanyang nagawang pagkakasala. Natukso. Ang ganda siguro kasi, nito ni Batseba. Imagine ninyo, gaano kaganda ito para malimutan ni Haring David ang Diyos. Ganun siguro talaga kaganda, Kaya natukso. Dahil itinuon ng hari ang mata sa pagkabighani at sa tukso, nabigo siyang makita ang Diyos. Kaya siya nahulog sa pagkakasala. Sa tulong ni Propeta Nathan, mabuti na lang, ipinadala ng Panginoon si Propeta Nathan. Sa tulong ni Propeta Nathan, muling nabuksan ang mga mata ni Haring David para makita niya ang nagawang pagkakamali. Hindi po ba ganon? Kapag tayo'y nagkakasala, bulag tayo. Hindi tayo nakakakita. Ang tingin lang natin, tama yung ginawa natin. Madalas nga, pinapangatwiranan pa natin yung nagawa nating pagkakamali. Kaya mabuti na lang, yung Panginoon nagpadala ng isang propeta sa katauhan ni Nathan para ipaunawa
kay Haring David ang kanyang kasalanang nagawa. Kaya sa huli, siya'y humingi ng tawad at nagbalik loob sa Diyos. Nabuksan ang kanyang mga mata at humingi ng tawad at nagbalik loob sa Diyos. Ito rin po yung nangyari sa mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo. Habang sila ay sakay ng bangka, sila ay hinampas ng malalaking alon at pinasok ng tubig ang kanilang bangka. Dahil ang mga alagad nakatuon ang kanilang mga mata at dahil sila'y tumingin sa alon, sila'y natakot. Nabigo silang makita si Jesus na kasama nila sa bangka. Imaginein mo, kasama mo si Jesus, andon, natutulog lang parelax-relax lang si Jesus. Pero yung mata ng mga alagad, itinuon, itiningin sa alon, sa unos. Kaya sila ay natakot. Ganito po ang nangyayari kapag mas pinagtutuunan natin ng pansin ang mga bagyo at unos sa ating buhay. Tayo ay nagkakaroon ng takot at pangamba. Di ba? Nakalimutan mo, araw-araw ka nagsisimba, pero yung mata mo, tinuon mo sa problema. Tinuon mo dun sa mga unos ng iyong buhay. Tinuon mo sa iyong pagsubok. Kaya ka natatakot. Kaya ka nangangamba. Pero kung naaalala mo lagi ang Diyos, kahit may unos, kahit may bagyo, hindi ka matatakot. Kasi nakatuon ang iyong mga mata sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kapag nawala sa Diyos ang tuon ng ating mga mata, hindi lang tayo mawawala, kundi mahuhulog tayo sa pagkakasala. Kaya nga, ang Diyos, hindi natin naaalala gamit ang ating mga mata. Hindi mata ang magpapaalala sa atin sa Diyos. Dahil kung matang gagamitin natin, mawawala at mawawala tayo. Sa dami ng ating nakikita, sa dami ng ating pinagkakaabalahan at itinutuon, mawawala tayo kung mata ang gagamitin. Kaya dapat ang Diyos naaalala gamit ang ating puso. Isinasa puso ang Diyos para hindi natin siya makalimutan at lagi natin siyang maaalala. Nawa, yung ating salmo responsorio ngayon, ang maging ating panalangin. Ano yung salmo responsorio natin? Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso ay loobin. Paalala sa atin, itoon, hindi lang ang ating mata sa Diyos, kundi higit sa lahat, itoon ang ating puso. Sapagkat kapag nasa puso ang Diyos, hindi natin siya malilimutan. Amen.